tirador. Tirador daw ng sale. Nako. Itong si Rose. At para, para makapagtipid sa gastusin. Ha? Oo, tirador ng sale para makatipid sa gastusin. Pero, yung mayat maya naman daw na pag-check out online ni Rose, parang nagiging dagdag gastos pa sa relasyon nila ng live-in partner niyang si Justin. Paano ulit? Kasa ng kasa, no? Paano? Ayan, oh. Kasa ng kasa sa... Naku, ito sale. Uy, makakamura tayo dito. Ay, ito pa, may sale ulit. Ay, may sale ulit dito. Ay, nahihilo na ako, may sale. Ay, ang tingin tuloy nitong si Justin. Nagmumukhang bodega naman na tong bahay natin. Yan ang sabi niya, ha? Kaya kausapin nga natin, mula po sila sa Bulacan. Justin, magandang tanghali sa'yo. Justin? Natabunan yata ng mga gamit sa bodega. Ay, si Rose na pala muna kausapin natin. Nasa ilalim pa ng bodega si Justin. Rose, magandang tanghali sa'yo, Rose. Good afternoon po, Kuya po. Ayan, mahilig ka raw at masipag na nagtititingin-tingin sa mga sale dito, sale doon. Ano ba yan? Usually, sa mga online sales ba yan? O kahit yung mga paborito mong tindahan, inaantabayanan mo yung mga sale nila? Sa online po, Kuya, mas madami. Mas marami. Nakakatuwa po kasi. Nakakatuwa. Magaganda? Opo, okay na po yung quality kahit pa paano, Kuya. Yan, okay na. Ang problema, narinig mo ba yung sabi ni Justin? Na sinabi niya sa amin dito, para nagmumukhang bodega na raw yung bahay nyo. Ang dami-dami ng gamit. Lahat ba ng binibili mo ay napapakinabangan? Magagamit naman po yun. Kailan? Saka Kawa? ano? Natatawa si Rose. Alam mo, feeling ko yung iba mong mga binili, nandyan pa, naka-plastic pa, o kaya sinilip mo lang, tapos itinabi. Hindi ko nabubuksan. Gagamitin ko muna. May ginagamit pa ako. Diyan ka muna. Tama, Rose? Hindi ko pa nabuksan. Ayan. Gano'n na ba kayo katagal? Bago tayo pumunta dyan sa mga pinagbibili mo, gano'n na kayo katagal na nagli-live-in itong si Justin? Matagal na. Sa 4 years na yan, kayong dalawa lang o meron na rin kayong baby? Wala pa po. Meron ka naman trabaho at si Justin? Yes po. Parehas may pinagkukunan. Doon ba sa mga chine-check out mo, kadalasan si Justin din yung nagbabayad ng mga pinagbibili? Opo. Yeah, yun ang masakit dun eh. Yun yung masakit. Nasilap naman niya ako. Ay, alam mo, ang sweet nung sinabi mo. Kasi love mo naman ako. Lilibre mo ako, di ba? Ang sweet niyan sinabi mo. Pero sana sweet din ang dating doon sa jowa mo. Well, sa ngayon nga, pero ito medyo seryoso tayo, Rose. Mukhang hindi na sweet dahil sinasabi ni Justin, teka lang, nagmumukhang bodega na yung bahay namin. Plus, sabi niya nga, parang kahahunting mo ng mga sale na mga gamit na dapat ay napapakinabangan nyo nga, parang lalo lang nadadagdagan din yung mga gastos ninyo sa bahay. Papaano Kuya, mo dedepensahan yun? Pag tayong yung mga babae, alam mo naman, kaligayahan din yung mga pag-shopping. Ganon. Okay, pero marami pa namang ibang mapanggagalingan ng kaligayahan ang isang babae katulad ng pagsisilbi para sa kanyang partner o bukod sa pagsisilbi, yung pag-iipon ng pera. Sa bangko man yan o sa sarili niya, di ba nakaka-enjoy din yung ganun? Kaysa yung bili nito, bili niyan, o ini-enjoy mo lang yung pagiging single mo. Sabagay, single ka pa rin naman no? Wala naman kayong anak pa. Hindi pa kami married. Oo, di ba? Ini-enjoy mo lang yon. Opo. Ayan. Kaya pa naman po niya. Ano? Kaya pa naman po ni Justin. Ang problema nga, ayun nagsasabi na. Ibig sabihin, medyo nahihirapan na. Pero, concern pa rin yun, Rose. Concern pa rin para sa inyong dalawa. Of course, mahal ka ni Justin.
Ako naintindihan ko 'yan bilang, isang lalaki o naintindihan ko na Mhm. mahal ko siya, eh. Pero parang may mali na, eh. Ibig sabihin parang sumosobra na, hindi yung ano, hindi sumosobra ka na galit ako sa'yo, hindi gano'n, ha. Sumosobra na yung Mhm. pagbili-bili o kahit pa sabihin na nakamura ito, 20% off, 30% off. Mm. Kasi ganito 'yan, Rose, ano, parang marketing strategy 'yan sa mga nagbebenta. Okay, lalagyan lang nila ng Mm. 20% off o 30% off, akala mo makakatipid ka na. Papaano kung sabi mo nga, online ako, Kuya Poy, madalas na namimili. O, alam mo kasi ako minsan, ano, may mga items talaga na mas mura Oo. online. Yes? Opo. Mm. Tumitingin din naman tayo dyan. Pero ako kasi, yung tipo, alam mo naman ako, medyo mas may edad ako sa'yo. Gusto ko yung actual ko nakikita, yung item. Opo. Pagka-aktual ko nakikita, sabi ko, teka, mas mura naman pala itong aktual na to kaysa doon sa nasa online na nakita ko. Buti na lang di ko binili yung online. May nakalagay pa doon 20% off, 30% off kuno. May pa-bonus-bonus pa. Pero itong hawak-hawak ko, mas mura, tapos mas na-check ko pa yung kalidad. 'Di ba? Kaya sabi Mm. ko nga sa'yo, it's a marketing strategy na kapagka tinag nila yan na may gano'n. Well, yung iba naman, totoo. 'Di ba? Totoo, lalo na kung Mm. namo-monitor mo yung presyuhan. Pero hindi Opo. lahat ng nakalagay na sale ay mas mura. Hindi, yung iba nilagay lang kasi mind conditioning. Ayan yan, ha. Hmm. At yung meron din yung ano, ha, meron yung addiction din yan, ha, Rose. Nakaka-tempt lang po talaga kasi minsan 'pag nagbo-browse ka sa Mm. online, eh. Oo. Nakakatuwa kasi yung mga ano, Correct. item. Gano'n talaga. Kumbaga sa pagkain, kailangan enticing 'yan, nakakagana, parang ang Oh, sarap-sarap mm. kainin sa pagkain, 'di ba? Walang pinagkaiba, sabi ko nga sa'yo, it's a form of addiction, yung sobra namang yung pagiging shopaholic. Narinig mo na 'yon, yung shopaholic? Yes po, Oh, kuya. 'di ba meron yung alcoholic, mahilig sa pag-inom-inom. Meron din yung workaholic. Na trabaho nga ng trabaho, hindi naman na nagpapahinga, nagsasuffer na yung kalusugan niya. Hindi malayo yan dyan sa pagiging shopaholic. Ibig sabihin, sumosobra Opo. na. Kahit na cute pa tayo, you have to, you have to Opo. develop self-control, Rose. Ha? Kasi ganito yan. I-explain ko sa'yo, ha? Rose, kapag ka itong, mahal ka eh, di ba? Mahal ka ni Justin. Opo. Yes. Nagsabi siya sa amin dito sa Heart to Heart, mahal ko talaga yun. Kaya lang po, yun nga, ako gumagastos, nagmumukha ng bodega yung bahay namin, dami-dami mga gamit. Tapos, nadadagdagan pa yung gastos namin pareho. Nagtatrabaho naman po kami. Ayan na. Kapag ka lumalim pa ng lumalim yung reklamong yan ni Justin, ayun na yun, magkakaroon na kayo ng problema sa relationship nyo. Gusto mo ba mangyari yun, Rose? Gusto mo bang umabot sa ganoon? Hindi naman po. Diba? Tsaka yung sabi mo nga kanina, di ba may mga binili ka, hindi mo pa nabubuksan, di pa nagagamit. Ano ba yung mga binibili mo kadalasan? Yan, ano po, sa bahay. Katulad ng, kwentuhan mo nga ako, ano yung mga madalas mo nabibili? Yung mga ano po, utensils, mga ganyan, mga Oo. cortina, Oo. gamit naman sa bahay. Oo. Okay. Ilan ba ang bintana ninyo sa bahay? Dalawa lang naman po, na Oo. maliit lang. Kasi Oo. yung room, ano namin, yung tinitirahan namin. Oo. Parang isang ano ba yan? Parang isang kwarto. Ilan na yung Opo, kasi kortinang dalawa pa naipon lang mo po. kasya shopping mo? Sige. Kahit nakakatawa. Sige, Rose. Ilan na? Ano po? Ilan? Ano po? Ilang disenyo? Ano po? Ano? Ano, apat. Kasi para palit-palit Oo po. naman. Maganda. Nagpapalit din tayo, no? Depende nga minsan kapag ka tag-init, 'di ba? Yung medyo Opo. manipis-nipis na kurtina. Kapag ka tag-ulan naman, Mm. yung medyo, alam mo na, iba rin yung disenyo. O kaya after 3 months, palit ulit. O kapag ka Mm. maalikabok, malapit kayo, okay lang yan. 'Di ba? Yung mga ganyan. Ano pa, yung mga Parang pinagbibili mo na nakatabi pa dyan, di ginagamit. yung sa ano po, mga may kaldero naman po. Yung Oo. lutuan namin. May kaldero.
Nalulutuan ba? Sa pagbago yung lutuan, Mm. palit. Tsaka sandali, kasi meron din yung meron yung iba bili ng bili kahit na meron na sila sa bahay. Ang problema naman doon, yung hoarding. Okay? Pangit din yung nag-hoard kasi yung lumang gamit hindi idinidispatch siya. Ikaw ba kapag ka bumibili ng bagong gamit, idinidispatch siya mo na yung luma o yung pinaggamitan? Hindi pa po hangga't hindi nasisira. Naku, yun ang sinasabi. 'Di ba? Kahit sa mga lutuan na ganyan, okay yan ha, na meron tayo from time to time bago mga pinaglulutuan. Pero Opo, you see to it na kailangan na rin talagang palitan. Pero kung maayos pa yung pinaglulutuan mo, kaya nga merong steel wool 'Di ba? May steel wool para panlinis doon sa lutuan mo. Opo. Ito po kasi buy one, take one po kasi. Buy one take one pa, pararamihin pa yung lulutuin mo. Ba't di mo na lang ipamigay o ibenta kaya, i-resale yung iba, ayaw mo rin? Sayang po kasi. Sayang! Nako, ayan na nga ang isa pa magiging problema niyan, Rose. Yan yung hoarding. Oo, yung pwede mo nang ilabas, wala, dito lang yan, dyan lang yan. Pagka ba bumisita ako sa bahay ninyo, Rose, meron ka may offer na pwesto para maupuan ko man lang sa sala? O puro gamit Sa na? labas na po. Sa labas na. In fairness, Oo. Tara, kain tayo, Kuya Poy, sa labas ng bahay. Oo, dun na. Ganun ba yun? Sa garahe. Sa garahe. Ay, in fairness, may garahe din. Mini lang po. Mini lang. No? Mini garahe? Liit lang po. No? Mini garahe. Mini garahe. So, dyan nakapark yung minikaniko ni Monico na makina ng minika ni Monica. Yung minika. Nandyan. Siyempre, di mo alam yun. Ang luma ng joke ko, no? Ayan, pero sige. Uy, alam mo, merong nakikinig nga sa ating kwentuhan, si Brian ng Quezon City. Ano kaya magiging komento niya sa inaamin mo sa amin at doon nga sa, sabihin na nating nirereklamo na rin ng live-in partner mo na si Justin. Brian, magandang tanghali sa'yo. Hi, Kuya Poy. Gusto ng pagkain. Sakto na dito ako sa counter ngayon. Ay, sige. Magbabayad dapat ako eh. Tapos biglang, sabi ko, magsikahan kami ulit. Sige. Put natin Yung siya. meal, yun sa akin, yung meal na, meron bang ginatan dyan? Nasa fast food ka ba? Actually, fast food ba? So parang more on dessert. O, di ba? Ay, dessert. Pampalamig. Mm-mm. Ganon. Saging Oo. kunyelo, meron. Ay, pwede. Sige, gagawa natin ng paraan yan, Kuya Poy. Banana split. Sa karito. Ay, Brian, narinig mo yung sinasabi namin yung pinagkikwentuhan namin ni Rose. Ayan, sumusobra na raw sa pag-online shopping. Ang dami ng mga gamit sa loob ng bahay nitong si Rose. Nagrereklamo na ang live-in partner niya na si Justin. Tapos, meron pa tayong nadiskubre na may problema rin si Rose sa hoarding. Hindi dinidispatch siya yung ilang mga gamit. Oo, naku, mahirap yan. Kasi, syempre, sabi nga, di ba, quality over quantity. Minsan, pag sumusobra ang quantity ng mga gamit natin sa bahay, medyo naaapektuhan ng quality ng ating pamumuhay. Aha. So, kaya medyo dapat tingnan natin ulit ano ba dapat yung mga essential, yung mga importante lang na kailangan natin. Baka naman yung iba, baka hindi naman talaga natin kailangan for now, di ba? Sayang 'Di ba? Sayang yung pera. Sayang yung espasyo sa bahay. Uy, totoo yun. 'Di ba? Yung iba hindi nakikita yan. Uy, ang dami-daming gamit nga lang. O katulad niya, nagbibiro ako kanina. Pag bumisita ba ako sa inyo, ma-accommodate mo pa ako sa loob ng sala ninyo kung puro gamit. Hindi naman sa pagiging OA, pero baka, nahiya ako, ang daming gamit po kasi. Di ba? May mga ganun Uy, totoo yun, Kuya Poy. At saka yung mga, yung mga hindi natin nakikitang housemates, you know, yung mga gumagapang sa gilid, gano'n. Mas lalong dumadami ang mga gamit sa loob ng bahay, mas lalong dumadami rin ang mapagtataguan ng mga insekto. Right. At saka yung mga mababait.
At saka yan, yung mga mababait. Ang dami nilang pagsisingitan, pagsisiksikan. Oo. Ano yun, gagamitin nilang lungga. Ayan. Oh, yes. Oh, yes. Kita Kaya mo dapat nga. talaga medyo i-assess natin talaga kung kailangan ba natin yung gamit. Saka ano din, yung for our peace of mind and mental health, di ba? Di ba masaya na pag-uuwi tayo sa bahay natin, maaliwalas yung Maliwalas. uuwian natin, di ba? Sa tutulugan natin. So, Correct. yun. Oh, sige, patingin din ang bahay mo ha, Brian ha. Siguraduhin mo yan, mamaya mo ha. Tingnan natin kung maaliwalas nga. Baka ang dami-dami mong gamit. Yung mga, si Brian, feeling ko sa'yo, Brian, hindi ka nga mabili ng gamit pero yung pera mo naman na nakakalat sa bahay mo. Sana nga. Invite, Naku, sana nga, invite no? mo naman ako. Liligpit natin yan. I will let you know. Oo, yung mga naalikabukan ng mga lilibuhin, sige, kay Kuya Poy na yan ha. Thank you, Kita Brian. tayo soon. Ingat, ingat, ingat. Salamat. Ayan, enjoy ang iyong dessert. Rose, mabalik tayo sa iyo. Nandiyan na ba si Justin? Nasagot ba natin si Justin? Nasaan si Justin ngayon, Rose? Nasa trabaho po. Kaya hindi niya masagot-sagot yung phone, ano? Ayan, pero kayo ba ay nagkaroon na rin ng pagkakataon ni Justin na mapag-usapan itong problema ninyo dito o talagang pinadaan niya sa amin dito sa Heart to Heart? Hindi po niya na-open sa akin po yun. Oo, pero pagka may mga pagkakataon na bumubunot siya ng pambayad ng hindi niya binili, ikaw pala bumili. O, naka-address kay Rose sige, love ko naman yun, babayaran. Hindi naman kayo nagkakaproblema sa mga ganon. Hindi naman po. Oh, ayan. Pero Rose ha, sana you take into consideration nga yung concern nitong si Justin. At please, huwag ka magalit sa kanya. Alam mo, tama rin naman yun. Oo na, kasi po mahal ko kaya nga hindi niya siguro nasasabi sa'yo, hindi niya alam kung papaano sasabihin. Ayan, pero dahil nga sa pag-uusap natin, baka pwedeng kailangang i-develop mo nga yung self-control mo, ha? Sa mga pagbili-bili ng mga gamit, ang bilin lang yung kailangan, 'di ba? Talagang nakakaganang bumili. Tapos may hanap buhay ka pa. You save for the rainy days. Alam mo, isa yan sa mga leksyon na natutunan naming magkakapatid mula sa mga magulang ko. Na mag-save. Katulad ngayon, di ba, kapag katag-ulan, alam mo ba kung bakit nandun yung kasabihan na save for the rainy days? Rose? Opo. Alam mo ba kung bakit nandun yun, yung kasabihan na yun? Bakit? Ano po? Wait lang. Para mayroon po tayong magsisave para in the future meron tayong makukuha. Parang in case of emergency po, yes, meron yeah. tayong madudukot na saving. Yan, Rose. Alam mo kasi, ang mga magulang ko, lalo na yung nanay ko, anak ng magsasaka. 12 silang magkakapatid. At kapag ka magsasaka ka, talagang yung mga pag-ulan, yung mga pagbagyo, 'di ba? Yung mga delubyo, kalaban niya ng mga magsasaka. 'Di ba? Ngayon may mga bagyo na in the following months. Papasok na ulit 'yan. 'Di ba nakikita natin sa balita na sayang yung ganitong itinanim. Pero you have to save for the rainy days. Kapag ka maganda, ang tanim, maganda ang ani, mag-ipon, hindi lahat 'yan ilalabas, hindi lahat 'yan ibibili dahil lang, ay gusto ko yun, ay may pera pa ako, ay sige, sa inyo na tong pera ko, akin na yung mga gamit nyo, hindi ganoon. 'Di ba? Kasi nga, kapag ka rainy days, dyan dumarating ang mga hindi natin inaasahan. Ayan, sabi mo nga, may mga emergency, kailangan may emergency fund tayo. Aanhin ko yung pang-5 kong kaldero na binili. Aanhin ko yung pang-4 na, anong tawag mo rito? Kurtina. 4 na paris na ng kurtina. Ano, ibebenta ko yun? Well, pwede. Pwede mo siyang ibenta, pero huwag ka mag-expect na doon sa kaparehong presyo ng pagkabili mo. Mas mababa na. 'Di ba? Whereas, kung pera yung kinip mo, inipit-ipit mo, edi meron ka mahuhugot of the same value. Tama? Opo. Alam mo, ito sabi, may feng shui pang pumasok sa atin dito naman na sabi ni classmate Ana Marie Marcelino.
May oras ka ha, Ana Maria. Ayan, sabi niya, sabi sa Feng Shui, better to dispose those that are not needed or sira na. More space giving space for luck. Mas seswertihin. Mas pasok ang pasok swerte. Kapag pag yung mga sira gamit, labas na ha. Pag sira na, labas na. Kaya pag ikaw sira ng pagmamahal, labas na sa love life. Ganoon yun eh. Gusto mo ba masira pa yung Kuya. Gusto mo ba masira pa yung pagmamahal sa'yo ni Justin? Lalabas na yan sa love life mo. Ha? Hindi po. See? Ito, sabi naman ni Dina Kasaol, yes, ako din, ayoko ng kalat or gamit na hindi naman kailangan. Live plants, mas magandang dekorasyon kaysa mga anik-anik. Babahayan lang ng mga lamok. Pero meron din po mga may mga halaman din. Ate Dina na na binabahayan din ng mga lamok. Kaya kailangan pero kung mayat-maya mo naman binibisita ang mga 'yan, tsaka may oras ka, well then good. Good for you. Ayan. So, dahil nga hindi natin ma-contact naman itong si Justin, ang iyong live-in partner dahil nasa trabaho, Rose, ano ang desisyon mo? Mapagbibigyan ba ang kahilingan ni Justin na magbawas kayo ng gastusin? Medyo wag ka na munang tumingin ng mga sale, mga online sale at mas maganda na tignan mo na lamang mga pictures, mga videos ninyo ni Justin para mas ma-inspire ka at matuwa ka. Hindi po ako magpa-promise, pero itatry ko po. Lahat ba ng mga online shops meron kang app? Shopee, TikTok, Lazada. Talagang inano mo pa. Tsaka na siguro pagka nagbabayad na rin sila sa atin dito. Hindi, pero I suggest yung hindi mo naman masyadong ginagamit, unti-untiin i-hide or alisin. Kasi from time to time, 'di ba may mga notifications nagpapaalala sa iyo? 'Di ba may mga ganun eh? Hindi po. Pwedeng i-off yata yung mga notifications. Tama? Subukan mong i-off yung notification para hindi mo naaalala o hindi nakakapasok yung mga reminder. 'Di ba? Kasi nga magiging problema yan in the long run. Mas maganda, sabi mo nga 4 years na kayo mag-live-in, wala ba kayong bigger plans para sa inyong dalawa for the future? 'Di ba? Mas maganda, yun naman din ang paghandaan mo. Okay? Opo, kuya. Itatry ko po. Ganda po ako magpa-promise. Yes, i-try, i-practice, i-condition mo yung isipan mo sa kung ano yung mas kailangan mo na kaysa yung gusto ko to eh. Ayan. Meron ka ba message naman para kay Justin? Sige nga, mag-message ka sa kanya. Justin, mamaya mag-usap tayo pag-uwi ko. Pasensya na. Sana pag-usapan na lang natin kung paano ba ayusin yung ganitong problema. Kasi ayoko din naman masayang 4 years namin. Kasi importante din naman sa akin. Pero importante din sa akin yung online. Talaga? Rose, humirit ka pa talaga. Tawa ako sa iyo Thank you for being honest. Pero alam mo may mga suggestions dito, mga kapwa mo babae, si Gail Enriquez tsaka si classmate Ana Marie. Sabi niya, baka dapat delete na muna yung mga online shopping apps na yan. Baka nga kailangan. Mamili ka na lang yung ano. Alam mo ako, I have nothing against doon sa mga online shops kasi kahit nga ako mahilig kasi ako sa sakyan, nakakita ako ng mga pyesa minsan doon na ang hirap nang hanapin sa mga stores Sa kapag kailangan, ino-open ko, nag-engage ako. Ayan, pero kapag yung lang, kapritsyo mo lang, yung gusto mo lang, hindi na. Hindi na. Ganoon. Kaya ikaw practicein mo yung ganon. So, yung notifications and yung mga hindi mo masyado kailangan ng mga apps, baka may kailangan ka ngang i-delete. Pag-usapan yung maigi ni Justin. Yes, boy.
Maraming salamat sa iyo, Rose. At syempre, sa oras nga po nating 20 minutes before 1 p.m., bigyan na muna natin ng special na kanta. Itong si Rose na naging shopaholic na. Hirap, yamanit. Oo, ang hirap maging mayaman. Diba nga? Pero sige, enjoy mo lang muna yan. Pero kailangan po talaga yan, ha, mga kapatid, na mapigilan dahil pwede makasira talaga ng relasyon yung mga bagay na ini-enjoy mo pero sobra-sobra na pala.